Hello mga guys, tapos ko naglinis ng bahay. Ito, ipe-prepare ko yung pang-lunch namin. Sabado ngayon, hindi ako nag-day off kasi pinapaalam ko talaga na Sunday muna ako kasi may magaganap na anniversary sa church namin sa November 9 na hindi ko pa nasasabi kung kailan kasi mamulod daw sila. Ako ko, naiya ako. Sasabihin ko rin yun kasi inaantay niya kung kailan daw para manood daw. Kasi yung bata may choir din siya, kaya gusto niya ipanood din sa akin yung choir namin. Kasi gusto niya matuto talaga yung anak niya ng ano. May extra silang activity, extra curricular. Kaya may pasok sila Sabado. So ito, mag-prepare ako ng pang lunch sa dinner nila. Yung baliktad. Ito ngayon naman rice kasi hindi sila nag-rice kagabi. Kasi noodles sila. Tapos mamayang gabi, noodles naman daw. So, bale, magsasauli pa ako ng mga books. So, alas 9 na ngayon, magbubukas pa lang yung library. So, ibababad ko muna itong mga gulay para ready na yan lulutuin ko pagdating ko. Tapos yung karne, hindi pa ako nakapaglabas ng karne. Nakalimutan ko na guys. So, 2 ulam, isang rice para sa kanila. Pero kumuha ako dito sa sardinas nila, pero mamaya sasabihin ko din. Yun na lang ulam ko kasi may kanin naman ako naluto dyan kanina umaga, yun ang pinangumagahan ko guys. So, laki ng sibuyas nila. So, ito na lang yung pang nila. Ito na lang yung ulam nila ngayon. Ibababat mo muna natin. Sabayan nyo muna ako dito guys. Para dumami yung i-upload ko na video, para madagdagan yung in-upload ko na video kahit wala pa siyang masyadong views. At least magbo-boom na yan na magbo-boom na yan siguro magkaroon ng views kapag ikipag-engage ako sa mga kung sinishare ko sa GC din. Kaso lang, bago lang kasi yung channel ko ulit. Kaya panibago na naman tong channel ko, kaya humihingi ako ng na paki-subscribe naman niyo po. Ito, hindi kasya dito kanila. Kaya, ito na lang, repolyo. Yung spinach, hindi kasya. Ibabad na natin. Kaya lang ako makapag-upload na, makapag-video na wala si amo na nagsasalita ako kasi wala siya. Malis sila ng anak niya. Attend ang choir niya. Diyan lang sa malapit. Ewan ko kung saan yun. Pero kung nagpa-choir sila, may show sila dyan sa TST lagi sa Simsasyo, Hong Kong. Yun, doon lagi sila nagsishow. Pumupunta, sinasama din ako doon. So, kailangan natin ng lagyan ng konting asin. Ganun ang gusto ni amo. Para mawala daw yung mga medicine. Mga na-spray yan, mga guys. Tignan nyo man, wala akong utsura. Bruha ang aking buhok. Hindi pa ako naliligo. Mamaya na lang ako maligo mayang gabi. Para bukas hindi sila uuwi. Yung lalaki ang umuwi. Dito sila matutulog. Mag-ina. Yung karne, sana hindi ko makalimutan. Mamaya ko na lang i-ready to. Mayang hapon. May pang noodles soup nila yon. Noodles soup ay sa bata. Kasi may ubo siya. Siya makakain ng matitigas. Saka kay amo naman ay dried noodles katulad kahapon din. Sa akin naman kasi kanin. Kasi may pakbit naman ako dyan na may sawg ako na dilis sa Munamon. Nabigay ng aking kaibigan galing sa Pinas. Ay tagal ko maubos guys. Kasi may konting kanin na ako, may konting ulam. Okay na rin. Mamaya,
Titignan ko kung may mabibili akong prutas o may gulay para maluto ko at babaunin. Kung makapagluto ako. Kasi pag nandito siya, hindi ako makapagluto na. Nahiya ako magluto ng marami. Kasi nakakahiya kasi bawal naman talaga yung magluto ng bawal sa kanila. Sobrang kasi ano sila. Saka sa may ano sila. Ewan ko ba? May mga iba ayaw talaga magluto. Pero amo ko, naintindihan na ako ngayon. Na gusto ko na magluto ng pagkain. Ito lang, bili ko. Meron, kumukuha din naman ako ng konting gulay nila kasi sinasahugan ko na lang ano yung meron ako, yung daing, tuyo, yung pakbat niya. Tapos kumuha ko ng talong nila. Kasi nga may talong sila. So, ito yung ulam nila guys. Ako kung magkakasya to. Magkasya siguro to. So, ibababad ko na naman to guys. Kunti lang naman nakakain nila. Kasya na to. Gisa-gisa lang naman ito guys sa may toyo, may soy. Hindi naman ako masyado sa mga pagkain nila na ano, ganun. Gisa-gisa lang kahit walang sahog. Pero sasahugan ko ng karne ng baboy ko. Yung isa. Yung ito wala. Solo lang siya na igigisa ko na may suka, na may soy. Dagdagan ko guys para makakuha din ako ng ulam. Para dun sa sardinas. Sasabihin ko dun kay Ami. Ito. Sabihin ko na ito na lang yung ulam. Tapos sasahugan ko ng ganito. Repulyo. Huwag ko nang ubusin ito kasi baka na-apin tayo. Wait lang guys. Kukunin ko muna yung ano, yung karne. Ay, lakas naman. Hangin. Ito nakalimutan. Para sa soup nito, nilabas ko na para sa soup nila mamaya. Para ready na yan na gawin ko pa yan. Katapos nilang mag-dinner o bago mag-dinner. Ito yung karne. Bali, ang laki. Bali kukuha lang ako ng kalahati nito. So, ibababad ko lang siya. Tapos aalis na ako guys. Baka makatingin ako ng pagsahog ko dyan sa sardinas. So, pati ito, sa ano nila to? Sa soup. Busak. Hugasan ko. Sayang yung tubig yung utakapon. Mahalang tubig dito. Kaya tipid na tipid kami sa tubig dito. Mamaya ko na rin. So, aalis ako guys. Pupunta ako sa library. Malayo pa yun. 15 minutes na lakarin ko. Tapos 15 minutes na balikan ko. Kaya, tanggalin ko na lang yung ano, yung kanin ko sa rice cooker. Para lagyan ko na lang siya ng bigas para pagdating ko magsasaing na ako ng pagkain nila. So ito mamaya ko na ito hiwa-hiwain mga ricado mamaya ano. Puntahan ko na habang hindi pa mainit. Tapos magtingin ako ng prutas ko tapos gulay. Ito, hindi nila sinasabi. Marami silang ganito. May 3 pa. 4 kasi noon nung bagyo. Akala ko ibibigay nila sa akin. Hindi pala. Dinulam ni Sir. Baka si Sir nagbili ito. Tapos hindi man lang may siguro magsabi si Sir. Yung babae naman, di man mag-offer. Kasi kanya-kanya silang pera nung ano yung binibili nila. Ewan ko paano sila mag-budget. Sila kasi bumibili lahat ng mga pagkain namin dito.
Pero karamihan yung lalaki. Pero minsan naman yung babae, pinagbibigyan niya siguro din na magbili. Kaya hindi niya ma-offer efforts itong amo kong babae siguro. Kasi hindi niya pera to. Kaya nahiya siguro, ganun sila. Hindi sila yung close na, sobrang close sila. Hindi. Kasi magkaiba sila ng budget. Yung lalaki na yan naman siguro magsabi na ibigay sa kasi hindi nakikipag-usap sa akin kasi bawal nga ako makipag-usap sa lalaki. Kaya hindi nila alam paano nila i-offer yan yung lalaki sa akin. Yung babae ayaw naman yung siguro i-offer. Kaya common sense na lang guys. Common sense na lang ako. Siguro yung babae ayaw niya din i-offer kasi hindi siya ang bumili nito. Kaya mamaya ipapaalam ko na rin sa WhatsApp na ito na lang ang ulamin ko para maubos na, para mabawasan yung mga karga din doon sa rep kasi ang dami na. Kaya nahiyaan pa ako mag-stock ng pagkain ko din doon kasi pag marami silang naghanap ng space yung babae pagdating, mayroon pang space, kaya sabi niya mayroon pang room, sabi niya. Ngayon, inaayos ko ng mabuti para may space. Pero ang nilalagay ko lang naman, ito lang. Ito, naglalagay ako sa freezer yung daing ko. Gano'n. Wait lang guys. Kaya nakakayang mag-stock ng pagkain guys dyan sa rep nila. Kaya hindi na ako masyadong bumibili ng pagkain ko. Minsan dilata na rin. Minsan dilata na rin yung binibili ko. Tapos nilalagay ko dito sa sa cabinet o sa bed ko. Tanggalin ko yung kanin ko. Madami akong sinaing pagkain ko guys. Ganito yung buhay namin dito. O, diskartean lang. Total, sinabi naman niya na mag-decide ako ano gusto kong pagkain. Medyo na ako. Pero natatakot pa rin ako na luto ng luto. Kasi papansin ko yan. Siyempre mga tsekwa. Mga kuripot. Ang talap ng guys. Ang sarap ng kanin. Kaya ako bumili ng ganito para may lagayan ako ng kanin marami. Wala ito, kainin ko 2 araw to eh. Ngayon, sa bukas. Pero lalabas ako bukas. Libre naman pagkain dun sa kasi wala pa akong madadala ng pagkain na maluluto. Kasi nandito sila. Nagbabalak ako magluto sana ng babaunin ko din isi-share doon. Kaso lang, hindi naman sila umuwi. Ewan ko, hindi na sila umuwi masyado. Simula nung papaalam na ako ng linggo ng pag-day off ko. Pero pag Sabado ako mag-day off. Kahit may klase yung bata, diretso na sila umuwi. Kung saka may ubo din yung bata. Ayun. Tapos yung biniling bigas ng amo ko. Isang kilo na lang ngayon. Ewan ko paano pagkasaan yun. Pagkakain talaga ko ng todo-todo. Kaya kailangan ko talaga bumili ng bigas ko guys. Sakailan na ako ng plastic. Tag 8 kilos. Nakapito na ako. Kung makita nyo yung vlog ko doon dyan. I-scroll nyo lang nandoon. Paano ko i-repeat yun sa bed ko. Nilagay ko sa maraming lagayan. Pero yung sobra nasa plastic pa siya. Ito lang yung 1 kilo na binili nung linggo. Kung dumating sila, linggo ng gabi. Tapos binuksan ko lang ng Martes siguro. Tapos sabihin ko, siyempre magsasabi na ako na kasi baka pagalitan na naman ako. Sabi ni amo, wala na ba? Tapos bakit sabihin ganun? Laging ganun. Kaya nakabili talaga ako. Kasi laging nagpo-question yan. Paano naman 1 kilong bibilin? Siyempre, lagi-lagi kami nag-rest ng gabi. Gabi lang naman. 1 kilo. Tapos nagluto din siya na para sa bata ng lugaw niya kasi may ubo. Sabi niya, ito yung pinicturan ko. Sabi niya, wala na ba? Siyempre, sasabi na ako pinicturan ko siya. Sabi ko, ma'am, ito na lang yung pinicturan ko siya. Tapos nag-okay lang siya kahapon. Ilang araw na yun, nag-message ko na nag-okay lang siya sa WhatsApp. Kasi hindi nagre-react yung lalaki. Kasi ito lang naman, 1 kilo lang binili. Nung isang nakaraan, yung lalaki naman, inabot pa ng
Mix yun kasi tipid na tipid ako. So may mga ano, baho-baho sa head. Eh, wala nang baho. Kumakain na rin ako kasi pag awadubutin ko dalawang gusto na ko. Oh, siyempre, oh. Dalawa. Tag-iisa kaming ganito. Yung bata kalahati. Eh, 3, 4 kami. Siyempre, bakit hindi ba mabawasan yung 1 kilo? Tapos wala na ba? Sabi niya, meron pa, kaso lang hindi makakasiyan sa next week kung maubusan. Hindi naman kayo bibili dito kasi ayaw niya talaga bumili dito kasi mahal daw. Nung hindi ko sinabi agad noon na paubos na, eh, sabi niya, bakit hindi ko daw sila sabihin ng mas maaga kasi para makabili daw sila sa China. Eh, hindi sila makabili dito kasi mahal daw kasi. Sabi, di dati naman bumili sila dito. Sabi ko, bumili kayo dito. Hindi ko na alam. Alam ko, mahal. Pero, kala ko, okay. Kunti lang naman ang agwat. Yun naman ang rason niya. Kaya maaga ako mag-miss. Bigyan niya ako ng yung araw na dapat sabihin ko mas maaga. Huwebes. Pero, minsan, Friday na rin ako magsasabi kasi pinapaubos ko pa yan. Kasi, pag alam nila marami pa, hindi sila bibili. Kaya Friday na ako, pero sinabi ko ng Huwebes na, sinabi ko na kasi, paalis na kasi nung lagi pag Friday ng ganito, ay kahapon. Kasi baka hindi mabasa kasi hindi, ewan ko, hindi nila mabasa agad-agad. Kaya gusto niya Huwebes. Minsan, Friday, hindi ko na rin sinusunod. Pero kadadasan, sinusunod ko naman yung Huwebes. Oh, siyempre ito, pagkain nila mag-ina to. May sobra, lalagay ko na naman sa ref. Tapos, iano ko naman sa susunod. Tapos, kukuha din ako ng pagkain ko, siyempre. Eh, puro pagkain ko naman lahat, eh. Wala, magastos na ako sa pera. Pero okay lang na mabili ako kasi hindi ako nabubusog talaga dyan sa 1 cup lang. Pero kumukuha pa rin ako para ganun. Malaman nila na kumakain din ako yung pagkain nila. Pero alam ni Amo na bumili na ako ng bigas ko, sabi ko. Ngayon, ginaya na yung bigas ko. Kasi sabi ko, matigas kasi yung bigas ninyo. Sabi ko, bumili ako. Ayun, bumili din siya. Sabi niya, bumili din siya ng ganito. Para maiba-iba naman daw. Pero alam ko na yun. Baka, yun ko lang, di ko maintindihan. Baka mas mura to. Saka sabi niya, para maiba naman daw. I-change daw naman niya daw. Pero ang common sense ko naman, para tignan niya siguro, para may rason siguro na walang dahilan na hindi ako kakain. Baka kung magreklamo ako, bumibili naman kami ng bigas na katulad noon. Pag gano'n, siyempre ano na siya, nagre-reserva lang ba? Baka kung magreklamo ako sa agency. Sige na, bye-bye na guys. Nakadami na ako ng ano. So, hindi ko alam kung isasain ko na to. O maya, pagdating ko na lang para mainit-init pa. So, bye-bye na guys. Alas 9 na, 9:10 na. Kailangan ko na makaalis. Naihi pa ako guys. So magpapaalam na ako guys. Yan lang ang ma-share ko. So diskartean lang ang magiging OFW dito. Hirap. Kailangan mo pakisamahan lahat. Sabi ni ate kahit sawang-sawa ka na sa araw-araw na magkasama kayo na amo. Lalo na yung amo ko nandito lang sa bahay. Minsan di ko na pinapansin siya lang, kinaantay ko lang talaga siya maunang magsalita, yun sasagutin ko siya. Tapos yun, nagpaalam siya kanina. Sige, sabi ko. Tapos nagpaalam siya na isasauli ko yung yung libro. Sige, okay, sabi ko ganun.
Liwanag ko na siya agad ng tingin. Kasi nagtatrabaho naman ako diretso. Kasi yun naman gusto nila, yung lagi kang nagtatrabaho, walang katapusan. Hindi, kaya ko na nilang magpahinga, maupo. Kasi pag naupo ako at mag-cellphone para magpahinga, alam man matulog ako, tutunganga. Kailan na maupo ako, lagi naman siya dumadaan, pumupunta sa akin, ipaparamdam, parang ayaw niya talaga na magpahinga ka. So, bye na guys. Parang patagal, patagal na yung patapos na yung kontrata. Parang nagsasawa ka na rin sa trabaho ng ganito. Yung laging may nagmo-monitor. May CCTV na nga. May human CCTV pa. So, okay na. Bye na guys. Yan lang aking ma-share. Sana ay maging lesson din sa inyo. Yung paano sa mga nagbabalak pumunta dito. So, maganda-anda lang na hindi lahat ng pag-abroad ay madali lang at saka mabilis ay madali. Masaya pag nasa labas ka na, pero pagdating mo na kung magbasa kayo sa mga post dun sa OFW groups, Hong Kong, madami kang mababasa at gusto mo magbasa ng mga comments kasi doon ako nakakapag-aral ng mga ugali ng mga Chekwa dito. So, magkaiba talaga ang layo ng ugali ng Chekwa doon sa Saudi. Masaya pa rin sa Saudi kahit mahirap. Hindi ka ma-stress doon kasi walang amo. Malaking bahay. Saka marami kayong makakasama. Kabanding sa isang bahay. Lagi kayong lumalabas. Kasama din mga bata. Saka walang stress kasi mga amo din makaintindi sila, mga madasalin sila, mga Muslim. Masarap kasama din mga ganun kasi may Diyos sila talaga. Hindi sila basta-basta na nangiinis ng katulong dito, nangiinis kung kailan ako matulog kagabi. Nag-iingay naman yung babae mo lumabas sa kwarto, kala ko tulog na sila. Laging ganun, lumalabas. Dito ko na lang masasabi, pero kung mapanood niya to, i-translate niya, okay lang, totoo naman na kung ano yung mga plastic na maingay, pinapaingay niya. Ang ginawa ko, linalakasan ko naman yung tinanggal ko yung headset ko. Para paramdam ko nagising pa ako kasi pag alam niya na matulog na ako, oras ng time na yon, napapansin ko laging ganun. Saka naman siya lumalabas sa sala na yung mga ginagawa niya, maingay. Hindi naman masyadong maingay pero marinig mo pa rin. Kasi nga, sa sala naman ako sa gilid at may kortina lang, harang yung bed ko yun. So ganun na lang. Sa mga nagbabalak pumunta dito, maganda-anda na lang kayo. Pasensya, habaan nyo yung pasensya nyo talaga. As in, habaan nyo yung pasensya nyo. Pasensya nyo. So, ganyan talaga ang buhay. Para kumita lang ng pera para sa mga pamilya. Tiis-tiis lang para makatapos na ng bata. For good na. Saka kung hindi nag-aaral, mag-ipon. Tapos business na lang. So, bye-bye na guys. Sana ay nakatulong itong business. Nakatulong itong video ko na ito. Business na agad. Bye-bye.